kapatid, isama po natin sa ating mga panalangin sa ating banal na pagdiriwang ng misa ang mga sumusunod na intentions. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Moralit, Vicky Ilagan and family, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Cyril Sibalan family, Williams and Pedro family, Vicky Dagkami and family, Horace Wangel and family, Rene Biscocho, Manguera family, mga Yeman and Riasos family, Villarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina, Roel, and Gay Malelang Ribadonera and family, Engineer and Mrs. Alvin Aningning Pan and family, Congressman Lord Alan Velasco, and special intentions of Mangana and Reyes family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. Birthday blessings for Andrea Labagis, Glenda Reblesa, Lisa Ladaw, Early Hidalgo Matias, Reggie Comia, Vincent Teremo, Sister Micaela, Noel Gonzalez OSJ, Father John Paraon, and Auri Pitero. For healing of Dennis Simanya, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calaw, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Sevillano, Monchito Mendoza, Erin Choa Reyes, Teres Virigor, Lena Alcantara, Teofila Mendoza, and Idel Saher. For the eternal repose of the souls of Lorita Luciano Gutierrez, Pedro Malabano Jr., Brother Tindo Maralit FSC, Louis George Mendoza Tabornal, Maria Georgina Choa Reyes, and Luz Alba Hernandez. ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kalilimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin at pamantayan ninyo ang baluktod. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kanyang kasamaang ginawa. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Hilingin namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa mga pangako mong pagtulong. Yaring aking panadabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kundi sa bawat salita sa Diyos na sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pareseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid
ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ka ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Gandang umaga sa inyong lahat. Ang tao ay likas na laging nakikipag-ugnay. Kaya nga ang sabi sa sociology is man is a social being. Sapagkat natura sa tao yung lagi siyang makikipag-ugnay in so many ways. Pero, mga kapatid, sa lahat ng ugnayan na meron tayo sa ating buhay, laging uuwi ito sa dalawang pinakamahalagang ugnayan. Una ay yung ugnayan sa Diyos at ikalawa, yung ugnayan sa kapwa. Una, ugnayan sa Diyos. Well, kung ating pupuntahan ng katisismo, ito naman talaga yung pangunahing bukasyon ng tao. Yung kilalanin at mahalin ang Diyos. At ito yung paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. At marami tayong paraan. Pagdarasal, pagsisimba, ano pa ba yung ating mga ritual na ginagawa kung minsan, and everything. Marami tayong ginagawang pamamaraan, marami tayong ginagawang bagay para ipakita natin yung ating ugnayan sa ating Diyos. Para maging totoo tayo dun sa ating bukasyon, yung pangunahing bukasyon ng tao na kilalanin at mahalin ang Diyos. Pero mga kapatid, itong Diyos na pangunahin nating bukasyon na kilalanin at mahalin, meron namang isang hiling sa atin para yung pagmamahal natin sa Kanya o yung ugnayan natin sa Kanya na pinatatatag natin ng pagdarasal at ang ating mga pagsisimba, ay merong inihingi na isa pang ugnayan na karugtong ng ugnayan natin sa Kanya. Ano ko kung ibig sabihin? Anong ugnayan ito? Yung ugnayan naman natin sa ating kapwa. Kaya nga, sabi ko nga kanina sa maraming ugnayan natin sa ating buhay, sa maraming relationship natin sa ating buhay, dito lang sa dalawang ito uuwi. Kasi ito yung dalawang pinakamahalaga. Ugnayan sa Diyos at ugnayan sa kapwa. Na hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng ugnayan lamang sa Diyos. Sapagkat karugtong na ugnayan sa Diyos ay yung ugnayan natin sa ating kapwa. Bakit? Simple lang. Ang hirap naman sabihin sa Diyos na, Lord, I love you, pero galit ka sa kapwa mo. Ang hirap sabihin sa Diyos na, Lord, kahit ano gagawin ko para sa iyo, para ipakita ang pagmamahal ko sa iyo, pero may galit ka naman sa puso mo. Meron kang hindi kasundo. Kaya nga, ang ganda nung sinabi dito sa Ebanghelyo po ang sabi dito ay, kaya nga, kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Relationship with God and relationship with our neighbors. We cannot divide these two sapagkat lagi silang magkaugnay. At lagi kong sinasabi yung pagmamahal natin sa isang intangible na reality, pwede natin gawing konkreto sa pamamagitan natin ng pagmamahal natin sa isang tangible reality. Ibig sabihin, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin nahihipo, hindi natin naamoy, invisible God. Pero nandyan siya. Isang katotohanan na minamahal natin pero hindi natin nakikita. Ngayon, how do we concretize that love? Na hindi naman natin nakikita at sa pagmamahal natin o sa ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, ang gandang paalaala nito, lalo't higit tayo nasa panahon ng Kwaresma.
Ito yung muling hamon sa atin, yung pagkakawang gawa, yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sapagkat sa mga bagay na ito, dito makikita o dito rin masusukat sa ating ugnayan sa kapwa. Dito masusukat kung gaano natin kamahal ang Diyos. Dito makikita yung totoong ugnayan natin sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, dapat mahal din natin ang ating kapwa, maging sino pa man yan. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, ipagkaloob mo sa akin. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang mo ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa amin nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon, kami naway laging makasalo mo habang panahon sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higitmang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.